Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon sa unang Sabado ng buwan na ito at tinatalaga natin ang ating sarili sa puso ng mahal na Birheng Maria. Nawa sa pagpupuri natin sa Diyos, ating maging huwaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos patungo sa Kanyang kaharian ang ating mahal na Birhen. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligdaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kapayapaan
ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano ba't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon ay tungkol sa mga napakahalagang aspeto ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Una po ay ang ating pagmimisyon.
na napakagandang ipinaalala sa pamamagitan ng gawain ng mga apostol. Ang mga apostol po, ang mga alagad, ay sinugong dala-dalawa upang magpagaling sa mga may sakit, magpatawad sa mga kasalanan, magpalayas sa mga inaalihan ng mga demonyo, at magpakain sa mga nagugutom. Ito ho yung gawain ng ating Panginoon Jesucristo. At ito'y ginawa ng mga alagad ng 72, lalo tigit ng 12 apostol na sinugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, sabi sa ating Ebanghelyo, ay bumalik sila at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. So ito po yung misyon ng Panginoon Jesucristo. And this mission was passed on to the disciples and to the apostles. Mission. Ang ikalawang bahagi po o ikalawang mahalagang aspeto ng ating buhay ay tungkol naman sa pagdadasal. Mission and celebration. Sa unang pagbasa po, maliwanag na pinahayag sa atin ito. Lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At ito pong pagpupuring ito ay pinagmumulan ng ating misyon. Kaya sabi ni Jesus, matapos mag-ulat ang mga apostol, magtungo tayo sa isang ilang na pook, malayo sa karamihan, upang makapagpahinga ng kaunti. So the mission and our celebration should come together. Hindi po pwedeng sisimba lang tayo, pero hindi naman natin isasabuhay yung ating narinig na salita ng Diyos. Hindi naman natin ipapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa labas ng simbahan. Hindi tayo magmamalasakit, hindi tayo tutulong, hindi tayo magmamahal sa ating kapwa. Hindi tayo maglilingkod, hindi tayo magbabahagi. Kulang po kapag simba lang tayo ng simba, wala namang pagsasabuhay ng ating ipinagdiwang sa loob ng simbahan. Hindi rin naman ho pwede na mission lang ng mission. Dahil mapapagod, tayo'y maubusan ng lakas spiritually at mawawala yung kahulugan na kaya tayo nagmi-mission, tayo ay isinugo ng ating Panginoon Jesucristo. Humayo kayo at dalhin ang kapayapaan. Humayo kayo at dalhin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ho, mission and our celebration, especially liturgical celebration, should go together. They form our Christian life. They form our essential aspects of Christian life. Dahil kung anong dapat natin pinagdiwang, ay siya ating ipinapahayag at binabahagi sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, maganda pong tanongin natin ng ating sarili kung yung salita ng Diyos nating napapakinggan sa loob ng simbahan ay nakakarating sa ating bahay. Nakakarating sa ating pinaglilingkurang community, sa ating trabaho, sa ating kasama sa trabaho, sa ating kapwa. O baka kung ano yung kwento, kung ano yung nakasisira sa ating kapwa, kung ano yung kasira ng simbahan, yun ang nakakarating, hindi ang salita ng Diyos. At hindi pong pagnilayan kung ang presensya ng Panginoon sa banal na Eucharistia ay ating naipanghihikayat sa ating kapwa na tanggapin din nila, na asamin din nilang matanggap sa pagdiriwang ng Eucharistia ng banal na misa. Gayun din naman, sana po ay naisabuhay natin ating nagagawa ng pagmimisyon ang ating ipinagdiriwang dito sa simbahan. Lalo tigit ang sinasabing slowly
at saka yung utay-utay, nagiging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung tayo bininyagan, tayo ay naging anak ng Diyos. Nung tayo tumanggap ng kumpil, tayo naging templo ng Espiritu Santo, saksi ni Kristo, tagapagpahayag ng ating pananampalataya. Nung kayo po ay tumanggap ng sakramento ng kasal, kayo po ay naging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Kami pong tumanggap ng orden ng pagkapari, naging Kristo sa mga pagdiriwang, alter Christus. Lalo tigit kapag tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, tayo nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Diba ho? So kung itong ating pinagdiriwang sa simbahan ay ating naisasabuhay at nadadala sa misyon, nagkakameron ngayon ng kahulugan ang ating ginagawa. Pagmimisyon natin sa bahay, pagmimisyon natin sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. At ang nadadala natin ay hindi yung ating kapalaluan, hindi yung ating kayabangan, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Tayo instrumento, tayo tagapagdala ng kanyang presensya sa ating kapwa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, atin pong pagnilayan kung ang mga pagdiriwang, ang celebrations ay ating pinapahalagahan at ito'y naisabuhay sa labas ng simbahan pagmimisyon sa ating kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Mulat sa pangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumalapit tayo sa Ama sa mapagpakumbabang panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama, maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpalang mag-ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina,